Sama natin sa peace month at sa unite natin sa bawat isa sa ating mission. So as we receive the mission by virtue of our baptism, nagsimula yan sa pagka-bautis natin. Yan ay ang pag-response natin sa tugon. Bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 16 hanggang 19. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinutugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak. At sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at naglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan.
Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kaniyang mga gawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narito po ang ating utod na gwapo, Pisma Jire Romel Timbrubilla, sa kanyang refleksyon. Pakinggan po at panoorin po natin siya. So maraming salamat, Pismayor Balayros, Insider ng Amerika, Servant Leader, at gwapitong utod, ano po. At sa lahat ng mga nagtatangkilik sa channel na ito, nagsusuporta at nagsusubaybay sa programa Pagnilayang Ebanghelyo sa Madaling Araw dyan sa Pilipinas, at sa lahat ng mga kasama ko pong Pisma. Mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin, at ako po'y nagpapasalamat, no? Kasama ng ang mga kasama ko pong Pisma rito sa banal na lupa ng Israel, no? Lalo na po sa akin rito sa banal ng lupa ng Jerusalem, ano po. So salamat po sa inyong patuloy na panalangin para sa kapayapaan dito sa aming lugar, no? At kapayapaan sa buong mundo. Alam po namin na napakahalaga ang inyong mga panalangin. At salamat sa lahat-lahat sa paggawa po ninyong ng kabutihan, na lahat po tayo nagsusumikap sa pagbabanal, dahil ang ating target po isa lamang po, no? Ang makapunta sa langit. At alam po natin na ang makapunta lang roon, walang makapapasok o makapunta na may kahit katiting na kasalanan. So nagsusumika po tayong magiging banal para makaakyat sa langit. So sa Ebanghelyo sa Madaling Araw dyan sa Pilipinas, araw ng Biyernes, Disyembre 15, 2023, dito po sa Jerusalem, Holy Land, no? Ay magsimula na po kaming magsimbang gabi, mamayang gabi, no? At sabay po sa pagsimula ng Shabbat din po, ano? So yung iba hindi makakalabas dahil busy po sa pagpreparar sa Shabbat. At mabuti naman na tapos na ang Hanukkah mula Biyernes, nakaraang Biyernes, hanggang Huwebes, no? Simula Biyernes pero nagtirik po sila ay Huwebes ng gabi. So Huwebes ng gabi, Biyernes ng gabi, Sabado ng gabi, Linggo ng gabi, Lunes ng gabi, Martes ng gabi, Miyerkules ng gabi, Huwebes ng gabi. Kagabi po ang katapusan ng Hanukkah. Ano po? So, ano ba sa Hanukkah? Di light. So, isa po na makikita po natin dito po sa Holy Land of Israel. Ito yung candle lighting, no? Na sa atin po ay 4 na candles din po, no? Sa ating Adviento, pangalawang Adviento na ngayon, no? At bukas ay last day ng second Advent season, no?
Napakaganda ng mga binasa na narinig po natin, no, sa Ebanghelyo. Ito po'y paghahambing ng ating Panginoon sa kapanahunan niya ng mga tao. At magamit din po natin dito sa mundong ito. Lalong lumala. Yung kapanahunan ng Panginoon, ganun din, no, sa nakita po niya. Kasalan, lahat ng kamunduhan, no? Hindi naman natin sinasabi na isang makasalanan ang magpakasal. Ngunit, yung hindi nasa kagustuhan ng Panginoong Diyos na kasal, no? Nakakonsentrate po sa kasayahan, hindi sa relasyon ng mag-asawa sa Panginoong Diyos. Ano po? At dito po sa mga kapatid natin Hudyo, alam naman po natin ang kanilang kultura, no? Sa panahon pa ni Moses, no, na sa kanilang kasal ay may diborsyo po sila. So, ayaw ng Panginoon yan. So, yun, sinabi niya, saan ba ihambing? So, hinambing niya sa isang bata na naglalaro, no? Sa kalaro po niya, sisigawan. Ngunit, pagdating pinapangaralan o pinapaliwanag sa kanila ang kabutihan, lalo ng kaligtasan, ay walang ini. Sinubukan na kung may mga kapighatian o karanasan na dapat malungkot o may namatayan, walang pakialam. So, nakatutok sa kamunduhan. At ano pa? Yun, no? Dahil mahilig po ang ating mga kapatid na mga Hudyo sa paghukom, judge. Mabilis, no? Konting tuligsa. At napapakalungkot pa nito, sa ibang talata ng basa natin, may cursing pa, no? Tinuturo nga niya yan, no? Sa ministry, na isa na po rito ang ating mahal na pari, Reverend Father Darwin Gitcano, no? Sa ministry ng exorcism. So, yung cursing, napakahalaga pala ito na malaman po natin na may mga santo po tayo, santa, na nagiging banal sila dahil umiiwas sila sa cursing, no? Tulad sa ina ni Santa Agustin, no? Santa Monica. Hindi po niya kinakursing si Saint Agustin, no? Na nakatigas ng ulo. Ang sinasabi niya lang po, kung mababasa natin ang buhay po niya, ay, Agustin, sana magiging banal ka balang araw. Nagiging banal, no? Nagiging pari, no? So, yun po, no? Cursing, mabilis ang ating mga kapatid dito ng mga Hudyo. Napagtuligsa, po. Yun nga po na pinalaliman ng ating Panginoon sa panahon ni St. John the Baptist, no? Isa pong pagnilayan ko po ay bakit nabanggit ito ng ating Panginoon? Dahil sa paghahanda sa kanyang pagdating, no? At sa ngayon ay sa pangalawang pagdating. So, alam naman po natin na si San Juan Bautista ay pinauna ng Diyos Ama para isiwalat ang darating na ilaw, no? Siya yung nasabi ng ating propeta Isaias, sisigaw sa ilang magbago, no? Magbago, no? Iwanan ng mga kasalanan at ituwid. Siya yung
magpalaganap ng mga bagay na dapat ituwid para sa paghanda sa pagdating ng Panginoon. Nakasunod po niya, no? So, yun po, no? At itong mga kapatid nating Hudyo, at hindi lamang po sila, minsan tayo po, no? Kahit hindi po natin masabi, mabilis itong ating isipan na mag-judge, ano po? Mabilis tayong mag-judge, ano po? At yun ang palaging iisip po natin, yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na thou shall not judge, no? Tayong maghatol, baka ang ating panukat ay yun din ang isusukat sa atin, no? Yun po, no? At sa pagdating ng sisigaw sa ilang, si San Juan Bautista, hindi siya umiinom ng alak. Alam po ninyo ay mahilig sa alak ang ating mga kapatid na Hudyo, lalo na sa mga holidays po nila at sa tuwing Sabado na kanilang pagpapahinga. Ano po? Kiddush. Si San Juan Bautista hindi umiinom. Hindi nga kumakain. No? Sinalian daw ng limonyo, ano? Judgmental talaga itong mga kapatid nating Hudyo hanggang ngayon, ano po, dahil hindi nila kinikilala ang ating Panginoon at hindi rin sila naniwala, ano po. Pero sa ngayon, no, maririnig na po natin na may mga ilan na mga Hudyo, may mga rabay pa nga po na kaso lang wala silang magawa dahil yun ang kultura po nila at tradisyon, no, na umiwas sa pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo, na Misaya. Yung ang iba dyan, sigaw ng sigaw, no? Mashiach is coming, no? Mashiach bo, no? Come. Yabo, no? Dating na. Pero ang naniwala ay hipokrito na po, no? Kahit alam na nila, kahit trabay pa sila, dahil po sa turo ng tao, itong kultura at tradisyon po nilang ipinasa sa mga huling henerasyon po nila, ay ganun pa rin, ano po. So, anong sabi po ng ating mga kapatid po rito sa panahon na natin Panginoon? Nabaliw si San Juan. Ngayon na natapos nilang i-judge si San Juan, ano po? Ang ating Panginoon na naman, no? Nagpakilala na galing sa Ama, no? Anak ng tao, no? Ayun naman ang mga tinatawag po sa kanila, no? Maintindihan nila yung galit po sila sa ating Panginoon dahil doon, ano? Pasensya na po, malamig na. Malamig na kami rito. Bumababa na kami sa 10 to 9 degrees centigrade, no? Yun po, balikan ko po ang Ebanghelyo, no? Ating Panginoon kumakain, sumasama sa mga makasalanan, publikano, lahat na makasalamuha po ng ating Panginoon. Ngunit mabilis talaga maghusga itong ating mga kapatid na Hudyo sa kapanahonan niya hanggang ngayon, ano po. At sinabihan po siya na matakaw, matakaw, lasinggo, ano po. Yun nga po, no, na napakapalad po tayo na nandito po sa simbahan itinayo ng ating Panginoon, ng Iglesia Katolika, dahil po alam po natin na ang turo ng simbahan ay nagmula sa otoridad ng ating Panginoon na ating batayan sa katotohanan
at sa kaligtasan natin matamo. Ano po? So, yun po, ano? Sinabihan po siya na lasinggo, ano? Ganyan din po tayo minsan, no? Yung nga kailangan natin mangumpisal dahil mabilis ang ating isipan magusga. At hindi lamang po yun, no? Minsan minamaritis pa po natin. Isipin natin yes. So, yun ang tuligsa ng ating mga kapatid na audio, no? Sa ating Panginoon na sumasama po siya sa mga kasalanan. Ngunit, ang gusto ng Panginoon, Diyos, na lahat ay maligtas. No? Depende po ito sa ating intensyon. Kung tayo sumasama o nakipagsasalamuha sa mga kasalanan o sa mga hindi kalugod-lugod sa Panginoon, dapat ang ating intensyon ay makita sa atin ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga ginagawang kabutihan na pinagsisikapan po natin na tayo'y maging totoo at totoong nagsisilbi at sumusunod sa ating Panginoong Diyos sa gabay ng Espiritu Santo. Ano po? Oh? So, nabanggit po rito na ang karunungan ng Diyos ay tama, no? Dahil makita sa gawa. No? So, kung tayo'y gumawa ng mabuti, nasa atin ang karunungan ng Diyos. So, yan nga po ang konsyensya na tinatawag na kahit ano pang klaseng tao ang ating makasalamuha, ay siya pa rin ay anak ng Diyos. At ang rumi o nagbigay ng kasalanan, yung udyok ng kumakalaban sa ating Panginoong Diyos. Ang dyablo, ang hindi mabuti. Na yun ang humahawak o nagdidikta sa atin kapag hindi po tayo nasa state of grace. Yun po, no? Yun po, maramdaman po natin yan. Sobrang bigat ng ating problema, wala ang Panginoon sa atin. Mahirap. No? Ngunit pag nandyan tayo, no, sa Panginoon at nasa state of grace po tayo, kahit mabigat sa ating pakiramdam, maramdaman din po natin na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Yun nga po, no? Maraming salamat po ulit at pagsusumikapan po natin na magiging banal, lalo na po sa darating ng ating gunita sa kapanakanaan ng ating Panginoon at ang napaka-importanteng paghahanda sa lahat ng oras dahil hindi po natin alam. Ang mga sign lang po ang ating maramdaman at makita ang pagdating ng ating Panginoon sa pangalawang pagkakataon at katapusan na paghukuman po sa buhay at mga patay. Ano po? Nakakalungkot po, ano, na sa mga kapatid natin sa kaibayang pananampalataya dahil wala po silang purgatorio. Sa atin, ang ating Panginoong Diyos ay justice. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na nagkasala ka ng maliit tulad po sa nagkasala ng malaki. Yan nga, may venial sin po tayong magawa, may mortal. So, ang iniwasan po natin ang makagawa ng mortal, ngunit lahat po ito'y dapat hingiin ng tawad, lalo na sa ating mga kaparian, lalo ang nagawa po nating mortal. So, yun po, no? Paghahanda sa second coming ng ating Panginoon para pagharap po natin sa Kanya at paglitis sa atin ay malamang
makita sa atin ang kapurihan niya at kadakilaan. Yan lang man po. Maraming salamat po ulit. Pagdasal natin ang bawat isa. Shalom Biletraot. Todara Balikulam. Papuri sa Diyos. God bless us all. Back to you. Pisma, Yur Balayros, servant leader, insider ng Amerika, Guapitong Utod. Shalom. Biba Kasya. Todaraba. Shalom, shalom, shalom. Marami pong salamat, Utod kong Guapo, Pisma, Jerry Romel Timbrevilla of Jerusalem, Israel, sa pagbahagi mo ng iyong refleksyon. Marami pong salamat. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.